Ang paksa po ng ating o nilalaman ng ating pag-aaral ay tungkol po sa pagmamahal sa Diyos at ang pakinabang nito. Matatalakay din po natin yung ilang katunayan ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang version po ng Biblia ay ang Bagong Biblia sa Tagalog at New American Standard Bible sa English. Madali para sa marami sa atin yung magsabing mahal natin ang Diyos. Maaring ang basehan natin yung madalas nating pananalangin o kaya naman nararamdaman natin na mahal natin ang Diyos kapag tayo po ay naiiyak sa tuwing umaawit tayo ng ating mga papuring awit o kaya sinasabi nating mahal natin ang Diyos dahil may mga sakripisyo tayo tulad ng oras o kaya ng pera o kaya ng talento at iba pa na ipinapalagay natin, ginagawa natin para sa Diyos. Sapat nga kaya ang mga ipinapakita nating pagmamahal sa Diyos at nalulugod nga ba ang Diyos sa sinasabi nating pagmamahal natin sa Kanya? Sa ating pong pag-aaral ngayon, tingnan natin kung ano po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa pagmamahal natin sa Diyos at kung ano yung pakinabang natin dito. And sa bandang dulo nga po ng ating aralin, alalahanin natin yung ilang mga katunayan ng ating pagmamahal sa Diyos. Bakit nga ba tayong mga mananampalataya? Bakit nga ba tayong mga Kristiyano kinakailangang ibigin o kaya kinakailangang mahalin ang Diyos? Minsan sa pangangaral po noon ng ating Panginoong Hesus, may lumapit sa Kanya at nagtanong, ano daw po yung pinakadakilang utos sa kautusan? Ito po yung sagot ng Panginoon sa Mateo chapter 22, verse 37 hanggang 38. At sinabi sa Kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Kung pag-ibig sa Panginoong Diyos o ang pagmamahal pala sa Diyos ang dakila at unang utos, kailangan nga po na maramdaman natin ito at maipadama din naman natin itong pag-ibig natin sa Diyos. Maipadama at maramdaman ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Mahalaga po itong sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus dahil sa buong kautusan, ito yung pinakadakila na utos. At kung may utos sa atin ang Diyos, may utos sa atin yung pinakamay otoridad sa ating buhay, kinakailangan talaga na tayo po ay sumunod. Ngayon, nakakasunod po ba tayo sa utos na ito? Kung oo, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, paano natin mapapatunayan yung ating pagmamahal sa Diyos? Sapat na kaya na bigkasin natin sa Kanya na mahal kita, Panginoon? Sapat na kaya din na sabihin natin sa isa't isa na mahal natin ang Diyos? Sapat na katibayan na kaya iyon? Kung pag-ibig sa Diyos ang dakila at unang utos, paano natin ito maipapakita? Or paano natin maipapadama sa Diyos? Ganito po yung paglalahad ni Jesus mula sa sulat ni Apostol Juan sa John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ayon sa Panginoon, kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos. Mabuti or okay lang yung emosyon. Pero hindi sapat ang emosyon dahil mas mahalaga sa Diyos ang ating pagsunod sa kanyang utos. Mahalaga yung ating mga sakripisyo, mga paglilingkod, mahalaga yan, mga prayers, mahalaga yan. Kung yan, lahat ng ginagawa natin nakaayon sa utos ng Panginoon. At ang pagsunod o yung pagtupad ng mga utos, wala din po yun sa pagpapahirap natin sa ating katawan, yung mga penitensya, o kaya sa iba yung pag-akyat sa mga groto, di ba po? Or may mga pagbisita sa malalaking simbahan at paglakad ng nakaluhod papuntang altar, no, para lang po masabing nakakasunod sa Diyos. Hindi po ganoon. Wala doon. Dahil lahat ng panlabas na gawain o yung aksyong nabanggit ko po, pwede nating gawin, pero nagagawa lang natin yung mga yun na hindi talaga nababago sa panloob
At hindi talaga tao sa puso yung ating pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos, maipapadama natin sa Kanya sa pamamagitan ng aktibong pagsunod natin sa Kanyang kalooban araw-araw. At ang pagsunod sa Diyos po ay pagpapakita ng pagmamahal na kinaluluguran ng Diyos. So yung pagsunod po, yung nasisiyahan sa atin yung Diyos. Hindi yung tayo lang yung nasisiyahan, hindi yung tayo yung nabibigyan ng glory. Dapat ang Diyos ang nasisiyahan at Diyos ang nabibigyan ng glory. Nakasulat po sa unang Samuel chapter 15 verse 22. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. So, ang tanong po dito, ang Panginoon kaya may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? No, delight or nasisiyahan ba ang Diyos sa atin? Ayun po dito, mas masisiyahan sa atin or mas mabuti para sa Diyos ang pagsunod kaysa sa mga alay or handog. Kasi sa atin pong mga handog or alay or mga sakripisyo at mga physical na pagpapahirap sa katawan, maaari lang talaga natin gawin yon para mairaos ang isang ritual o tradisyon. Or ginagawa natin yung mga bagay na yon para lang maging maganda yung tingin sa atin ng ibang tao, pero wala talaga sa puso yung totoong pagsunod natin sa Diyos. Ang punto po ng ating pag-aaral, maunawaan or mas maunawaan natin na ang pagsunod ay pagpapakita natin ng pagmamahal sa Diyos. To obey is better than sacrifice. Malulugod o masisihan sa atin ang Diyos kung nakikita niya sa atin na tayo po ay totoong sumusunod sa Kanya. At kung ang pagsunod po natin ay absolute obedience sa Diyos, doon natin maipapakita, doon natin maipapadama ang pagmamahal natin sa Kanya. Halimbawa, di ba mahirap magpatawad sa mga nagkasala sa atin? Kasi natatakot tayo or nag-aalala tayo na baka gawan tayo ulit ng masama or ulitin yung kasalanan sa atin. Kaya mahirap magpatawad. Or minsan, mahirap piliin ang mabuting bagay. Nalalagay tayo sa isang sitwasyon na kailangan nating pumili, pero minsan nahihirapan tayong pumili ng mabuti kasi baka may mawala sa atin. Halimbawa, nag-aaral ka, baka hindi maging mataas yung grades na makuha mo sa school kapag pinili mo yung mabuti. Or kung sa mga naghahanap buhay, baka hindi tayo kumita ng malaki kapag laging tama at mabuti yung pinili natin. Pero dahil sinasabi natin na inuutos sa atin ng Diyos na magpatawad tayo, na gumawa tayo ng mabuti at piliin natin kung ano ang mabuti, susunod tayo sa Diyos. Kasi mahal natin ang Diyos. Magpapatawad tayo sa mga nagkakasala sa atin dahil mahal natin ang Diyos. At iniutos niya yun sa atin. Gagawa tayo at pipiliin natin ang mabuti dahil mahal natin ang Diyos. Susunod tayo dahil mahal nga natin ang Diyos. Dahil ang pagsunod po natin sa Kanyang kalooban ay may malaking kasiyahan sa Diyos. Sinasabi naman po sa unang Juan sa chapter 5 sa verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat. So same message na binasa natin kanina sa John chapter 14 verse 15, ang pagmamahal sa Diyos ay pagtupad sa Kanyang mga utos. Kung pagkaminsan, kapag nahihirapan tayong sumunod sa Diyos, kinakailangan po na maihanay natin yung ating isip, maihanay natin yung ating puso na ang pagsunod po ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Hindi tayo gumagawa ng mga sinasabi sa atin ng Diyos dahil gusto nating may makuha pa tayo or kaya gusto nating may matanggap tayo mula sa Diyos. Kundi sumusunod tayo sa Kanya, sinusunod natin siya dahil yun yung pagmamahal natin sa Kanya. Kailangan ma-realize natin na malaki yung pag-ibig natin sa Diyos para hindi tayo mahirapang sumunod sa mga utos niya. So, titimbangin po natin na baka kaya nahihirapan tayong sumunod sa Diyos. Halimbawa ako,
titimbangin ko yung sarili ko. Bakit kaya hirap na hirap akong sumunod sa utos ng Diyos? Baka kasi talagang hindi ko siya minamahal. So, ganun po. Titimbangin natin yung ating mga sarili. Kung sinasabi po natin na mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos. Dahil yun yung pag-ibig sa Diyos. Pagtupad ng kanyang mga utos. Sinasabi pa po dito, ang kanyang mga utos ay hindi pa bigat. Ibig sabihin po, kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi mabigat sa atin na siya po ay ating sundin. Maaring mahirap. Mahirap sumunod, totoo. Pero, hindi ibinigay sa atin ang mga utos bilang pabigat. Ang katunayan nga po, may mga benefits pa or kaya pakinabang pa na kung tayo ay sumusunod sa Diyos, may matatanggap tayong mga pakinabang. Ito po yung kasunod na punto sa ating pag-aaral ngayon. Kapakinabangan ng pagsunod. Sa atin palang pagpapakita o pagpapadama ng pagmamahal sa Diyos, na sa pamamagitan ng pagsunod, meron pa tayong benepisyong matatamo. Dito pa lang sa buhay natin na ito, may pakinabang na tayo at tatagos hanggang sa pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa atin. Hindi natin matatalakay lahat ng mga pakinabang sa ating pagsunod. May ilan lang po akong pinili na pwede natin itong ituring na pangunahing pakinabang sa ating pagsunod sa Diyos. Una, ihahayag ng Panginoon ang kanyang sarili. Malaking pakinabang po na ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Pag-isipan po natin ito. Maraming mga tao, mababait, mabubuting tao kung titingnan, matulungin sa kapwa. Pero kung wala silang biblikal na ugnayan sa Diyos, kung wala silang relasyon sa Diyos, sayang ang buhay na ipinamumuhay nila. Dahil hindi nila naririnig ang Diyos. Hindi nahayag sa kanila. Hindi nila nalalaman ang layunin. Hindi nila nakikilala ang Diyos. Hindi nahayag sa kanila si Jesus. Sa John chapter 14 sa verse 21, siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko. At ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Kanino po ihahayag ng Panginoon ang kanyang sarili? Sa mga tumutupad ng kanyang utos. Dahil nga po ang pagsunod, pagmamahal natin sa Panginoon. Yung ngayon pa lamang po ay mahayag na sa atin ang Panginoon. Mahayag na sa atin kung sino siya, kung ano yung layunin niya. Mahayag na sa atin kung ano yung mga ginawa niya at kung ano pa yung mga gagawin niya. Malaking pakinabang na yon para sa ating lahat. Dahil meron tayong truth. Meron tayong knowledge, meron tayong light, meron tayong guide. Ibig sabihin po, meron tayong laging kasama. Meron tayong maaasahan, malalapitan, meron tayong masasandalan, merong naggagabay sa atin. And makakapamuhay tayo na merong direksyon dahil magkakaroon tayo ng layunin sa buhay. Kung ano yung layunin ng Panginoon sa atin. Kumbaga, makakalakad tayo sa buhay na kasama ang Panginoon. Isang kapakinabangan po ang maihayag ni Jesus ang kanyang sarili sa atin dahil nagkakaroon tayo ng kaugnayan at relasyon sa Kanya. At sa ating pagkalapit o sa ating pagkadikit sa Panginoon, pagkadikit as in siya yung puno at tayo po yung sanga, marami po tayong nagiging relasyon sa Panginoon. At isang halimbawa dyan ng relasyon, tinuturing niya tayong kaibigan. Sa John chapter 15, sa verse 14, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Isang kapakinabangan na ituring tayong kaibigan ni Jesus. At mangyayari lamang yung relasyon nating iyan, ayon dito sa talatang ito, kung or kapag ginagawa or sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kanina sa nauna nating binasa sa chapter 14, sa verse 21, inulit-ulit doon na ang sumusunod sa Panginoong Hesus ay ang nagmamahal sa Panginoon at ang nagmamahal sa Kanya ay mamahalin ng Ama. Tapos dito po, itinuturing na kaibigan ng Panginoon ang sinumang ginagawa ang mga bagay na iniutos niya. So isang kapakinabangan ito sa ating buhay. Maituturing nating malaking benefit o malaking pakinabang itong relasyon natin
sa Panginoon. Kung wala po tayong plano, wala tayong kabalak-balak na sumunod sa Panginoong Hesus, malaki yung mawawala sa atin. Pero kung tayo po ay handang sumunod sa Panginoon, ihahayag niya ang kanyang sarili. Mamahalin pa tayo ng Ama. Itinuturing pa tayong kaibigan ng Panginoon. Ang isa pa pong pakinabang kapag pinapakita natin sa Diyos yung ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsunod. Ito po yung ikalawa, pagtanggap ng pagpapala mula sa Kanya. So, yung kapakinabangan ng pagsunod, number 2, ikaw ay pagpapalain. Ang totoo, ang paghayag ng Panginoon ng Kanyang sarili sa atin, isa na po yung pagpapala sa atin. Pero palawakin pa natin ng konti. Ano yung ibig sabihin nitong pagpapalain tayo sa ating pagsunod? Tayo po, sa ating kongregasyon, at marahil kung matagal ka na pong nakasubaybay dito sa ating mga online service, tinatanggap mo at nauunawaan mo na hindi tayo sumusuporta sa mga itinuturo ng ilang mangangaral tungkol sa prosperity gospel. Pagkaminsan nga po, tinutulig sa pa natin, or marahil yung tamang salita, itinutuwid pa natin dahil sa maling aral at hindi biblical na aral mula sa salita ng Diyos ang prosperity gospel. Ngayon, ano yung ibig sabihin natin dito sa pakinabang kapag sumusunod tayo sa Diyos na ikaw ay, or tayo ay pagpapalain? Hindi natin itinuturo po na kapag lumapit at sumunod tayo sa Diyos, pauulanan niya tayo ng kayamanan na para bang nagkautang pa sa atin ng Diyos. Hindi po ganon. Kailan pa naging sapat ang ginawa natin para sa Kanya, para singilin natin ang Diyos ng material at mga financial na blessings. Ang ibig sabihin natin ng ating pakinabang sa ating pagsunod na tayo ay pagpapalain ay biblical na blessings na hindi lamang nakaayon o nakaukol sa kabuhayan natin at sa mga material na mga kagustuhan natin. So, paano ba natin dapat unawain o kaya paano ba natin dapat angkinin ang mga pangako ng Diyos, lalo na po kapag mababasa natin yon or nakasulat po yon sa Old Testament. Kung gaano ba ito sinabi sa kanila noon, ganon din ba literally na aangkinin natin ngayon? Halimbawa, sa Josue chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng mga nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. For then you will make your way prosperous and then you will have success. O, nangako ang Diyos kay Josue. Ito pong pangako ng prosperous at success in life kay Josue ay ipinapangako din ba sa atin ngayon? At bibigyan pinsan po natin na hindi lang yung pangako ng Diyos kay Josue, kundi yung kondisyon din po dapat na ang aklat ng kasulatan ay hindi maalis sa kanya at sinusunod niya ang nakasulat, pinagbubulay-bulayan niya araw at gabi. Ngayon, ano ang aplikasyon nito sa atin? Katulad ba ng kay Josue na ginhawa at tagumpay? Mga kapatid, hindi po mayaalis sa buhay natin ito na maaring pagpalain tayo ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa Kanya. Pero anong pagpapala ito na hindi lang nakakulong sa mga material at mga pinansyal na pagpapala? Saan tayo pagiginawahin at saan tayo papagtatagumpayin sa ating pagsunod sa Diyos? Halimbawa, sumusunod ka sa Diyos, paano Kanya posibleng pagpapalain? Hindi kasi laging material at pinansyal. Sa iyong pagsunod po, babaguhin ka ng Diyos. Ipapakita niya sa iyo ang tamang landas ng pamumuhay mula sa katuruan ng Biblia. Kung estudyante ka, tamang pag-aaral. Kung naghahanap buhay ka, tamang paghahanap buhay, tamang pagtatrabaho, tamang pagnenegosyo, at tamang pakikipagkapwa-tao. So, binibigyan tayo ng bagong direksyon. Inaalis sa atin yung mga maling gawain natin dati. Natututo tayo na umiwas sa mga masasamang bisyo, maling barkada, at hinihikaya tayo na gawin yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Ibig sabihin po, yung pag-unlad at tagumpay para sa atin
ay pagpapala ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng buhay natin dahil sa ating aktibong pagsunod sa Kanya araw-araw. Halimbawa, ulit, sumusunod tayo sa nakasulat sa Biblia na magmahal at magpatawad. So, paano tayo pagiginhawahin at pagtatagumpayin? Paano tayo paunlarin? Paunlarin ng Diyos ang ating relasyon sa kapwa kung sumusunod tayo sa pagmamahal at pagpapatawad. Uunlad yung relasyon mo sa parents mo, sa mga magulang mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, diba? Sa pamilya. Uunlad yung relasyon mo kung marunong tayong sumunod sa utos ng Diyos na magmahal at magpatawad. Lalago yung relasyon natin sa ating kapwa kapag sumusunod tayo sa Diyos. Isa pa pong example, kapag sumusunod ka sa Diyos sa paghahanap buhay mo, sa pagtatrabaho, uunlad ka sa trabaho mo sa pamamagitan ng pagkakatiwalaan ka sa trabaho mo at magkakaroon ka ng maayos na working relation sa mga katrabaho mo. Pwede ka pang ma-promote or kung hindi ka man ma-promote, posibleng magtagal ka sa iyong trabaho dahil mapapagkatiwalaan ka sumusunod ka sa Diyos At kung ikaw naman po may matibay na disiplina sa pagsunod sa Diyos, pagtatagumpayan ka maging sa mga ministry mo dito sa paglilingkod sa Kanya, palalaguin yung mga gawain mo, patatagalin, makakaakay ka ng maraming tao sa pananampalataya or makakapag-share ka sa maraming tao ng tamang pananampalataya. Ang punto po, hindi lagi at hindi lang sa material at pinansyal ang pagpapala, kundi sakop ng pagpapala ng Diyos ang lahat ng bahagi ng buhay natin. Tingnan niyo po ito. Hindi ba pagpapala ng Diyos na dahil sa ating pagsunod, meron tayong maayos na pamilya? Na meron tayong hanap buhay? At meron tayong lumalagong ministeryo para sa Diyos? Di ba pagpapala ng Diyos yun? Muli po, hindi laging financial yung blessings. Dahil pag inobserbahan din naman natin, maraming mga tao, marami silang pera, marami silang sasakyan, malalaki yung bahay nila, pero may kulang, may emptiness sa puso nila. Walang contentment, kaya walang totoong peace. Nababalisa pa din. Kahit sagana sila sa mga material. Bakit? Kung walang Kristo sa buhay nila. Pero ang taong sapat lang o kaya madalas kinakapos, ngunit may Jesus sa kanyang buhay, ito yung taong tunay na tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ano nga ba yung greatest gift of all na ating tinanggap mula sa Diyos? John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Si Jesus po ibinigay sa atin ng Diyos. Kung tinanggap natin itong ibinigay sa atin na ito, kulang man or wala man tayo ng maraming mga material na bagay, wala man tayong maraming pera, hindi pa man natin nakukuha yung mga pangarap natin dito sa mundo, pero kung tinanggap natin itong ibinigay sa atin ng Diyos, tayo po yung pinaka-blessed kung may Kristo sa ating buhay. Mula naman po sa sulat ni Lucas, yung true blessedness po, sa Luke chapter 11 verse 28, subalit sinabi niya, sa halip, mapalad silang nakikinig sa salita ng Diyos at sinusunod ito. Kung mahal natin ang Diyos at tinanggap natin ang kanyang anak na ibinigay para sa atin, mas lalong uunlad ang ating relasyon sa Kanya kung sinusunod natin ang mga napapakinggan nating salita ng Diyos. Sinabi po dito ni Jesus, blessed are those who hear the word of God and observe it. Sa Modern King James Version, ang pagkakasalin niyan, blessed are they who hear the word of God and keep it. No, sino mang sinusunod ang napakinggang salita ng Diyos, mapalad na tao. Ngayon po na naipaalala sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya at may pakinabang pa pala itong pagsunod natin. Ano naman po na bahagi ng buhay natin ang dapat pa nating paunlarin bilang katunayan ng ating pagsunod sa Diyos, bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Ito po yung panghuling punto na ating tatalakayin, bahagi po ng buhay natin na pagpapakitaan natin ng pagsunod sa Diyos. Ito po yung katunayan ng pagmamahal
sa Diyos. Pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Una, pananampalataya. Sundin natin ang Diyos sa ating pagkakaroon ng pananampalataya. Yan yung isa na katunayan ng pagmamahal natin sa Diyos. Ibig pong sabihin, ang faith na taglay natin, nakaayon hindi sa katuruan ng tao lang, hindi sa sarili nating pamamaraan lang, kundi nakaayon sa kung ano mismo ang kalooban ng Diyos. Ano po ba ang itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia? Sa John chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang kalooban ng Diyos Ama, ang bawat nakakakita sa anak magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang anak. Kilala naman na po natin kung sino yung tinutukoy dito na anak. Si Jesus yun. At ang sabi po dito ni Jesus, sa ating pagsampalataya sa Kanya, muli tayong bubuhayin sa huling araw. Minamahal natin ang Diyos kapag pinagkakatiwalaan natin ang Kanyang kasulatan. Minamahal natin ang Diyos kapag pinaniniwalaan at sinusunod natin ang Kanyang kasulatan. Kapag sinabi po sa atin ng salita ng Diyos na manampalataya tayo kay Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sampalatayanan talaga natin. Totoong panghawakan at totoong paniwalaan natin. Walang alinlangan, walang pagdududa. Sabi naman po sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, yung salvation, o yung buhay na walang hanggan, malinaw na ang pagtuturo sa atin ng Biblia, makakamta natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Hindi sa anumang gawa natin, hindi sa sarili nating paraan, hindi sa sarili nating kaisipan. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin. Kung mahal natin ang Diyos, magtitiwala tayo sa Kanyang salita. Huwag nating pipilipitin yung Kanyang salita. Huwag nating babaluktutin yung mensaheng nakapaloob dito na para maligtas ang tao, kailangan umanib muna sa isang relihiyon, o kaya para maligtas ang isang tao, kailangan mo ng bautismuhan ng nagpapakilalang sugo, o kaya nagpapakilalang tanging otoridad mula sa Diyos. Paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Kapag sinabi sa atin na si Jesus ang tanging daan, kapag sinasabi sa atin na si Jesus ang tanging paraan tungo sa kaligtasan, pahalagahan, tanggapin, at may kapakumbabaan po natin itong panghawakan. Kapag pinaniniwalaan natin kung ano yung nakasaad sa Biblia, kung paano tayo maligtas, at ipinapamuhay natin ito, nagpapakita tayo at nagpapadama tayo ng pagmamahal sa Diyos. Dahil sumusunod tayo sa Kanyang kalooban, sa Kanyang paraan. Sumusunod tayo sa Kanyang paraan kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan. Mahalaga po yung ating pagsunod. Dahil pagpapakita ito na buhay yung ating pananampalatayang taglay. At ang biblical na pananampalataya po, kinalulugdan yan ng Diyos sa Hebreo 11 verse 6. At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kahit pala gawin natin ang mga mabubuting bagay, kahit pala magsumikap tayo na maging mabuting tao, pero kung wala naman tayong pananampalataya, ayun po dito, without faith, it is impossible to please God. Ang layunin natin sa buhay, gawin ang mga bagay na malulugod ang Diyos. Magkaroon tayo ng pananampalataya. Biblikal na pananampalataya. Hindi lang yung ayon sa gusto natin or gusto ng tao, pero kontra sa salita ng Diyos. Hindi lang yung ayon sa nakasanayang tradisyon natin, pero wala naman sa salita ng Diyos. Manampalataya sa Panginoong Hesus. Ito po yung itinuturo ng Biblia. Ito po yung nakalulugod sa Diyos. At kung ngayon mo lamang po narinig, or ngayon mo lamang po simulang nauunawaan ang tungkol sa pagkakaroon ng biblikal na pananampalataya,
para po ito sa mga ngayon lamang nakasama sa ganitong pag-aaral ng salita ng Diyos, para po ito sa mga naghahanap ng kaliwanagan at sa mga tinatawag ng Diyos upang manampalataya sa Kanya. Paano nga ba magkaroon ng tamang pananampalataya? Saan nagsisimula ang tamang pananampalataya? Ayon po sa Romans chapter 10 verse 17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Muli po, kung ikaw ay first time naming nakasama sa ganitong gawain, napadaan ka sa broadcast na ito, napanood mo yung video na ito, simulan mo po na sundin ang Diyos, dahil pagpapakita mo ito ng pagtitiwala sa Kanyang salita at pagpapakita mo ito ng pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ni Jesus. Ang ikalawa po na katunayan ng pagmamahal natin sa Diyos at bahagi ng buhay natin na kailangan ng pagsunod. Number 2, paglakad na may kabanalan. Isa po ito sa mga paraan ng pagpapatunay ng pagmamahal natin sa Diyos. Sa sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 15, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yung pamumuhay na tinutukoy dyan, yung pamumuhay natin po ngayon. Dahil nakikilala mo ang Diyos at dahil nahahayag sa iyo si Jesus, babaguhin din natin yung ating pamumuhay. So ayon po dito, be holy. Ihahanay natin yung ating buhay sa paraan na nakalulugod sa Diyos. Ihanay natin yung ating buhay sa pamamaraan at ayon sa Kanyang katangian. Katangian na ng Diyos yung pamantayan natin. Hindi na sarili natin o hindi na standard ng tao, lalo na kung kontra yun sa Diyos. So, be holy. Kasi banal ang tumawag sa atin. Kaya nga po, ang paalala ni Apostol Pablo naman sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sa Romans 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. So, yung masama nating pamumuhay, babaguhin natin. Yung mga bagay na mali, itatakwil na natin. Kahit pa katanggap-tanggap yan sa sanlibutan. Dahil nalalaman natin ngayon yung katotohanan ng salita ng Diyos, kahit pa gustong-gusto yan ng sanlibutan, pero kontra pala sa katotohanan, kontra pala sa salita ng Diyos, yung mga bagay na mali, tatakwilan natin. Kung dati, dali-dali nating magsinungaling, dali-dali nating gumawa ng mga maling kwento, o kaya dali-dali nating manira ng reputasyon ng ibang tao, ngayon po, nilalabanan na natin, tinatalikuran na natin, iniiwan na natin. Kung dati po, mabilis tayong maakay, o kaya matukso, o kaya nalululong tayo sa masamang bisyo, o kaya sa pagtatrabaho, nandadaya tayo, sa pag-aaral, nandadaya tayo, o kaya kung dati, tanggap natin yung pakikipagtali kahit hindi pa kasal. Dati yun, hindi na ngayon, di ba? Binabago na natin yung ating pag-iisip. Binabago na natin na hindi na ayon sa masamang takbo o gusto ng sanlibutan ito. Ano man pong mali na ipinaparealize sa atin ng Diyos, itinatakwil at nilalabanan na natin ngayon. Ang paglakad ng may kabanalan ay paglakad sa utos at kalooban ng Diyos. Ang paglakad ng may kabanalan, hindi po perfection. Hindi po yung pagiging perfecto natin. Ang paglakad, step by step. Kahit maliliit na hakbang, madapa man tayo, magkamali man tayo, magpapatuloy tayo, babangon tayo, hahakbang ulit, maglalakad ulit, dahil mahal natin ang Diyos. Magpapatuloy tayo sa paglakad sa pamamagitan ng pagsunod, dahil yon sa pagmamahal natin sa Diyos. Ayon po dito, magbago daw tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Paano natin mababago yung ating
masamang pag-iisip, kakailanganin po natin ang salita ng Diyos para patuloy tayong mabago at gawing banal ng Diyos. Patuloy natin, ang solution po, ibabad natin yung ating isip at puso sa salita ng Diyos. Yung mga napapakinggan natin, pinipili natin. Ang payo po ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, ganito, Ephesians chapter 4, verse 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Tayo po na mga nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po mga nagsasabing sumasampalataya kay Jesus, kinakailangan meron tayong kaibahan sa mga taong walang pananampalataya. Kailangan meron tayong kaibahan sa mga taong hindi tumatanggap ng salita ng Diyos. Baka po kasi wala tayong kaibahan sa kanila. Baka hindi nakikita sa atin yung kabanalan. Baka hanggang ngayon hindi tayo nagbibihis ng bagong pagkatao. Muli po, ang kabanalan hindi pagiging perpekto, kundi paglago ito at patuloy na pagbabago hanggang sa maging katulad ni Kristo. Ang standard ng holiness o yung pamantayan ng bagong pagkatao natin, si Kristo na. Kung may mga ginagawa pa tayo na ayon sa masamang takbo ng sanlibutan ito at hindi pa nakaayon kay Kristo yung mga ginagawa natin, hubarin na natin, iwanan na natin, magbihis tayo ng bagong pagkatao. Manalangin pa tayo sa Diyos na baguhin pa yung ating puso. Manalangin tayo sa Diyos habang sumusunod tayo sa Kanya. Mamuhay tayo ng may kabanalan. No? Sumunod sa Diyos, hindi para maging maginhawa lang yung pamumuhay natin. Sumusunod tayo sa Diyos para makaranas man tayo ng hirap. Magpapatuloy tayo sa pagsunod dahil yun yung nakakalugod sa Diyos. Nahihirapan man tayo sa ating pagsunod, magpapatuloy tayo dahil katunayan iyon ng pagmamahal natin sa Kanya. So, lalakad tayo ng may kabanalan. Dahil unang-una, banal lang ang tumawag sa atin at minamahal natin siya. Sa ikatlo po, nakatunayan ng ating pagmamahal sa Diyos at bahagi ng buhay natin na magpapakita ng pagsunod sa Kanya. Number 3, paglilingkod sa Diyos. Kung si Jesus naparito upang maglingkod, tayong mga alagad niya, kailangang sundan yung halimbawang ipinakita sa atin ng Panginoon sa paglilingkod. Bilang mga mananampalataya, isang katunayan na tayo ay sumasampalataya at minamahal ang Diyos, ito pong paglilingkod. Paano tayo makakapaglingkod? May isang tagpo noon sa pagitan ng Panginoong Jesus at ni Peter. Mababasa natin sa chapter 21 ng John, verse 15 hanggang 17 po ito. Basahin natin isa-isa. Verse 15. Pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sa verse 16, sa kalawang pagkakataon ay sinabi niya sa kanya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sinabi sa kanya, Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sa 17, sinabi niya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi natin masyadong hihimayin yung mga talatang ating binasa dahil meron po tayong sermon series na sinusubaybayan na pag-aaral natin sa ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan. Ang kukunin nating diwa o kaisipan sa mga talatang ating binasa, sa pagmamahal ni Pedro kay Jesus, inutusan o nag-iwan ng tagubilin ng Panginoon kay Pedro na kung mahal niya si Jesus, pakainin niya ang mga kordero ng Panginoon, na kung mahal niya ang si Jesus, alagaan at pakainin ni Pedro yung mga tupa ng Panginoon. Yung makita din po natin, yung ating sarili, na kung minamahal din natin si Jesus, magkaroon din tayo ng pagmamalasakit sa kapatiran.
isang paraan ng paglilingkod sa Diyos ay maging aktibo tayong kabahagi sa mga gawain natin sa ating kalipunan. Meron tayong ministeryong ginagampanan. Kung mahal natin ang Panginoon, handa tayo na gamiting kasangkapan sa pagkakaroon at pagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 3 verse 9, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So ang bawat isa sa atin, ang bawat tagasunod ni Jesus ay may bahaging maaaring gampanan. Sa John chapter 20 verse 21, sinabi ni Jesus, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa pagpapakita ni Jesus noon sa kanyang mga alagad, isinugo niya ito gaya ng pagkasugo sa kanya ng Ama. Nag-iwan ng mga instructions, nag-iwan ng mga tagubilin ang Panginoon para sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples. Mateo chapter 28 verse 19 hanggang 20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kung mahal natin ang Diyos, gagawin natin ang bukal sa loob ang pagsunod na magbahagi ng kaligtasan para sa iba. Lalo na sa mga abot natin mga tao. Matapos tayong mailigtas ng Panginoong Jesus, binibigyan naman tayo ng opportunity bilang kamanggagawa para sa kanyang kaharian. Paano natin sinusunod ang utos sa atin ng Panginoon? Lalo na ito. Nagpapatotoo po ba tayo tungkol sa ginawa at gagawin pa ng Panginoon sa atin? Naglalaan po ba tayo ng oras? Naglalaan po ba tayo ng lakas? Naglalaan ba tayo ng talento na meron tayo? Sama na rin siguro yung mga pinansyal na meron tayo. Naglalaan ba tayo para at handa tayong maging kasangkapan sa pagsulong ng biblical na katuruan at utos ng Panginoon? Nagpapasako po ba tayo? Nagpapagamit po ba tayo? Naglilingkod ba tayo sa Panginoon? Hinihikayat po tayo na magsimula ng maglingkod or magpatuloy sa paglilingkod. Hindi naman po tayo talo. Hindi po tayo malulugi sa ating pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Bakit? John 12 verse 26. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Sinasabi po dito ni Jesus na ang sino mang maglilingkod sa kanya, pararangalan ng Ama. Pagpapaalala na din sa atin po ng tamang paglilingkod. Ang paglilingkod, hindi self-righteous na paglilingkod. Hindi naghahanap ng papuri sa sarili kung maglilingkod tayo. Hindi naghihintay ng anumang kapalit mula sa tao. Hindi tayo namimili ng ministry. Hindi tayo agad-agad umaayaw, lalo na kung nahihirapan. Kundi nagpapatuloy tayo kahit may kaakibat na hirap. Diba? Lifestyle na bilang isang Kristiyano ang paglilingkod. At ang paglilingkod po mula sa puso. Hindi natin gagawin ang paglilingkod dahil may mga benepisyo tayong matatanggap mula sa mga tao. Kundi ang paglilingkod po may pagmamahal. Bakit? Ayon po sa sulat ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 4 verse 19, tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. No, we love because He first love us. Kung tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos, ibigin natin siya at ang ating kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanya. Sa verse 21, at ang utos na ito na mula sa Kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa kanyang kapatid. Gumagawa ba tayo ng mga hakbang taglay ang pag-ibig ng Diyos kung paano natin siya mapaglilingkuran? Hindi po aksidente o kaya hindi walang dahilan at hindi walang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo pinili. Hindi aksidente at hindi walang dahilan kung bakit niya tayo minahal at piniligtas at pinagsama-sama
sa kalipunang ito. Una niya tayong minahal. So, mahalin din natin ang Diyos. At patunayan natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating paglakad ng may kabanalan. At sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Ang dakilang utos, ibigin ng Panginoong Diyos. At kung iniibig natin ang Diyos, ayon po sa talatang ito, dapat din nating iniibig ang ating mga kapatid. Na may pag-ibig tayo sa kapwa mananampalataya. Nawa po, nakapagpaalala at nakatulong itong ating munting aralin upang mas maunawaan natin ang dakilang utos na ibigin natin ang Diyos at sa ating pong pagsunod, may pakinabang tayong natatamo. Alalahanin lagi natin na una tayong minahal ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagdalo hanggang matapos natin ang gawain ito mga kapatid. Purihin ang Diyos.